Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli na namang bumubukas ang ating aklat ng buhay, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating puso at sa ating pananaw tungkol sa katotohanan. Sabi nila, ang pinakamatamis na ngiti ang nagtatago ng pinakamaitim na lihim, at ang pinakamatinding kasinungalingan ay madalas binibigkas hindi para na manakit, kundi para takpan ang isang mas malalim pang sugat. Ngayong araw, samahan ninyo akong pakinggan ang isang kwento tungkol sa isang pamilyang binalot ng dilim ng nakaraan at ang isang munting tinig na siyang tanging pag-asa para sa katotohanan. Halika rito, Sinag anak, bigyan mo ng isang mahigpit na yakap si tita amihan mo. Ang boses ni Kahel Montenegro ay puno ng init at sigla, isang bagay na matagal nang nawala sa mga pasilyo ng kanilang malaking mansyon. Para itong musika na muling tumutugtog matapos ang mahabang panahon ng katahimikan. Ngunit para sa 8 taong gulang na si Sinag, ang musikang iyon ay sintonado. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng isang pares ng kamay sa kanyang maliliit na balikat. Amoy bulaklak at mamahaling pabango si Amihan de Vera, ang babaeng nakatakdang maging bago niyang ina. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng mga diamanteng hikaw sa kanyang tainga. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata, lalo na kapag hindi nakatingin ang kanyang papa. Ang bait-bait naman ng aalagaan kong prinsipe, bulong ni Amihan, sapat lang para marinig ni Kahel. Hinalikan siya nito sa pisngi. Ngunit nang lumingon ang kanyang ama para sagutin ang isang tawag sa telepono, naramdaman ni Sinag ang pagbaon ng mga kuko ni Amihan sa kanyang balikat. Bahagya lamang, isang munting diin na hindi mag-iiwan ng marka, ngunit sapat na para maghatid ng isang mensahe ng lamig at pagbabanta. Napakala si Sinag at nagtago sa likod ng mga binti ng kanyang ama. Sa murang edad niya, natutunan na niyang kilatisin ang pagkakaiba ng init ng tunay na pagmamahal at ng lamig ng isang pagkukunwari. Ang pagmamahal ng kanyang yumaong ina na si Lira ay parang sinag ng araw sa umaga, mainit, nagbibigay buhay, at totoo. Ang pagtingin ni Amihan ay parang kislap ng yelo, maganda sa paningin, ngunit malamig, at kayang manakit. Hayaan mo na, mahal, naninibago lang siguro sa akin ang bata. Narinig niyang sabi ni Amihan sa kanyang ama. Ang boses nito ay puno ng pag-unawa at lambing. Isang perpektong pagganap. Hindi na muling nagsalita si Sinag. Gabi na. Ang hapagkainan ng mga Montenegro ay mahaba at gawa sa pinakamatibay na narra. Kayang mag-upo ng 20 tao. Ngunit ngayong gabi, 3 lang sila. Si Kahel sa kabisera, si Sinag sa kanyang kanan, at si Amihan na naglalakad papunta sa kabilang dulo, sa silyang laging inuupuan ng kanyang mama, Lira. Bago pa man makaupo si Amihan, tumayo si Sinag sa kanyang upuan. "Huwag po dyan," sabi niya. Ang munting boses ay nanginginig. Diyan po palaging umuupo si mama. Natigilan si Amihan. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nawala. Ngunit may kung anong nagbago sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Kahel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanubig, na para bang nasaktan sa sinabi ng bata. Bumuntong hininga si Kahel. Lumapit ito kay Sinag at lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. "Anak, pakinggan mo si Papa. Wala na si Mama Lira mo at malapit nang maging asawa ko si Tita Amihan. Siya na ang magiging bago mong ina. Kailangan nating masanay, okay?" Umiling si Sinag. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Ayoko po. Si Mama Lira lang ang mama ko." "Kahel, hayaan mo na." Malambing na sabat ni Amihan na ngayon ay umupo na sa silyang katabi ni Sinag. "Okay lang. Dito na lang ako uupo. Mas malapit pa ako sa prinsipe ko. Baka kailangan lang natin ng mas mahabang panahon." Nakita ni Sinag
kung paano tumingin ang kanyang ama kay Amihan, puno ng pasasalamat at paghanga. Para kay Kahel, si Amihan ay isang anghel ng pasensya at pag-unawa. Ngunit nakita ni Sinag ang mabilis na pagsulyap sa kanya ni Amihan nang hindi nakatingin si Kahel, isang sulyap na puno ng tagumpay at babala. Hindi na halos ginalaw ni Sinag ang kanyang pagkain. Matapos ang hapunan, tumakbo siya papunta sa study room ng kanyang ama. Ito ang kanyang kanlungan. Ang silid ay puno ng amoy ng mga lumang libro at ng banayad na pabango ni Lira na tila nanatili sa hangin. Sa ibabaw ng mesa ni Kahel ay naroon ang paboritong litrato ni Sinag. Isang larawan ng kanyang ina. Nakangiti habang karga-karga siya noong sanggol pa lamang. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na salamin ng picture frame. Miss na po kita, Mama. Bulong niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Amihan, hindi man lang kumatok. Nagulat si Sinag at mabilis na ibinalik ang litrato sa mesa. Nandito ka lang pala, sabi ni Amihan. Ang boses ay walang bakas ng lambing na ipinapakita nito kay Kahel. Naglakad ito palibot sa mesa. Ang mga daliri ay hinahaplos ang mga mamahaling gamit. Huminto ito sa harap ng larawan ni Lira. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Lira na may halong pagkasuklam sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi pa nakikita ni Sinag dati. Maganda siya, sabi ni Amihan sa sarili, ngunit may pait sa kanyang boses. Pero lahat ng bagay may katapusan. Sa harap mismo ni Sinag, na nakatayo sa gilid at hindi makagalaw sa takot, ibinalik ni Amihan ang tingin sa kanya. Ngumiti ito ng matamis. At sa isang mabilis na kilos, binitawan niya ang picture frame papunta sa basurahan na nasa ilalim ng mesa. Hindi ito nabasag, ngunit ang tunog ng pagbagsak nito sa mga lukot na papel ay parang isang sampal sa puso ni Sinag. Masyado nang maraming luma dito, sabi ni Amihan. Panahon na para sa mga bago. Lumabas ito ng silid na para bang walang nangyari. Nanginginig na lumapit si Sinag sa basurahan at kinuha ang larawan ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kinagabihan, hindi makatulog si Sinag. Ang mga salita at ang malamig na mga mata ni Amihan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Amihan, may dalang isang baso ng gatas. Hindi ka pa pala tulog, sabi nito. Isinara ang pinto sa likuran niya. Inilapag niya ang gatas sa bedside table. Umupo siya sa gilid ng kama ni Sinag at ang bigat ng kanyang pag-upo ay tila nagpabigat din sa hangin sa loob ng silid. Sinag, panimula niya, ang boses ay mababa at seryoso. Kailangan nating mag-usap. Bilang magiging nanay mo, gusto ko lang ng makakabuti para sa'yo at para sa papa mo. Hinawakan niya ang balikat ni Sinag. Ang hawak ay hindi na mahigpit, ngunit ang lamig ay naroon pa rin. Makinig kang mabuti sa akin, bulong niya. Ang muka ay malapit sa kanya. Mula ngayon, ako na ang reyna sa pamamahay na ito. Ako na ang nanay mo. Kaya kalimutan mo na ang dati. Kalimutan mo na siya. Dahil kung hindi ka susunod, sisiguraduhin kong magiging malungkot ang buhay mo dito. Naiintindihan mo ba? Hindi makasagot si Sinag. Tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Tumango na lamang siya. Ang mga mata ay puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Good boy. Tumayo si Amihan at hinaplos ang kanyang buhok. Inumin mo ang gatas mo at matulog ka na. Ngumiti itong muli. Ang ngiti ng isang anghel bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan si Sinag na nanginginig sa dilim. Ang gatas sa mesa ay hindi niya ginalaw. Alam niyang may lason iyon. Hindi man totoong lason, pero lason sa kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa kisame, niyakap ang sarili. Kailangan niya ng isang bagay. Isang bagay na magpapaalala sa kanya ng pagmamahal ng kanyang ina
Dahan-dahan siyang bumangon. Sa ilalim ng kanyang kama, meron siyang isang maliit na baul na kahoy. Dito niya itinatago ang lahat ng mga natitirang alaala ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Nariyan ang mga luma nilang sulat, isang laso mula sa buhok nito, at nasaan na? Kinapa niya ang buong baul. Hinanap niya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang maliit na music box na gawa sa kahoy, regalo sa kanya ni Lyra noong huling kaarawan nito. Ang music box na tumutugtog ng kanilang paboritong kanta. Wala ito sa baul. Biglang may naalala si Sinag. Kaninang hapon, nakita niyang nag-aayos si Amihan sa kanyang kwarto. Sinasabing tinutulungan lang daw niya ang mga katulong. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Mabilis ngunit walang ingay. Lumabas siya ng kanyang silid at tumakbo papunta sa kusina. Sa gilid ay naroon ang malaking basurahan na para sa mga basura sa buong bahay. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Amoy ng mga tirang pagkain at nabubulok na prutas ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ginalaw niya ang mga basura sa ibabaw. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. At doon, sa ilalim ng mga balat ng saging at mga lumang dyaryo, nakita niya ito. Wasak. Ang pinong kahoy ay basag sa ilang piraso. Ang maliliit na metal na ngipin ng mekanismo ay pilipit at sira. Ang munting balerina sa gitna ay naputol ang ulo. Napaluhod si Sinag sa sahig. Ang mga kamay ay marumi. Ang puso ay durog na durog. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat piraso ng kanyang alaala. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas mabigat. May isang tao lang ang kayang gumawa ng ganito kalupit na bagay. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, alam na alam ni Sinag kung sino ang demonyong nagtatago sa likod ng mukha ng isang anghel. Ang umaga ay sumikat sa Hacienda Montenegro na may dalang pangako para kay Kahel. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa malawak nilang hardin ay isang paalala na posible palang muling maging buo. Sa loob ng 2 taon, namuhay siya sa ilalim ng isang makulimlim na ulap mula nang pumanaw si Lyra. Ngunit dumating si Amihan at para siyang bahaghari matapos ang isang walang katapusang pag-ulan. Habang nagkakape siya sa beranda, pinagmamasdan niya si Amihan na naglalakad sa hardin, namimitas ng mga bulaklak. Ang bawat galaw nito ay puno ng grasya. Ang bawat ngiti ay tila kayang pawiin ang lahat ng lungkot sa mundo. Ito na iyon, sabi niya sa sarili. Ito na ang bagong simula na kailangan nila ng kanyang anak. Ngunit ang kapayapaang yon ay madaling naglaho nang pumasok siya sa loob ng bahay. Nakatayo sa paanan ng malaking hagdanan si Sinag, naghihintay. Ang mga mata ng bata ay hindi natutulog at sa mga kamay nito ay naroon ang isang maliit na tumpok ng basag na kahoy at pilipit na metal. Papa, ang boses ni Sinag ay walang emosyon. Ngunit ang bigat nito ay ramdam ni Kahel hanggang sa kaibuturan. Anak, bakit gising ka pa ng maaga? At ano yan? Tanong ni Kahel. Pilit pinapasigla ang boses, ayaw magpatalo sa kung anumang dilim ang dala ng kanyang anak. Maingat na inilapag ni Sinag ang mga piraso ng sirang music box sa isang maliit na mesa sa tabi nila. Papa, ulit nito, mas matatag ngayon. Si Tita Amihan po ang sumira nito. Isang mabilis na inis ang gumapang sa dibdib ni Kahel. Hindi na naman ba titigil ang bata sa pag-iisip ng masama tungkol sa babaeng wala namang ginawa, kundi mahalin sila? Sinag, ano na namang kalokohan yan? Sabi niya, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Baka naman ikaw ang nakasira niyan at natatakot ka lang aminin. Hindi po, Papa, giit ng bata. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang katapatan na biglang kinatakutan ni Kahel na harapin. Nakita ko po sa basurahan kagabi. Itinapon niya. Sinadya niya. Umiling si Kahel.
napahihilot sa kanyang sentido. Pagod na siya. Pagod na siyang pakinggan ang mga paratang na ito. Pagod na siyang makita ang anino ni Lyra sa bawat sulok ng bahay na ito, lalo na sa mga mata ng sarili niyang anak. Ang gusto lang niya ay kapayapaan. Ang gusto lang niya ay sumaya muli. Bakit ba napakahirap intindihin yon? Tama na, Sinag. Sigaw niya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang anak. Bakit mo ba laging sinisiraan ang tita amihan mo? Wala siyang ibang ginawa kundi maging mabuti sa'yo, sa ating lahat. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan niyang buuin ulit ang pamilya natin? Pero ayaw niya kay mama. Ganti ni Sinag. Ang boses ay pumiyok na dahil sa nagbabadyang mga luha. Itinapon niya yung picture ni mama. At ngayon, ito naman. Papa, maniwala po kayo sa akin. Sa isang sulok ng sala, nakita ni Kahel si Hiraya, ang kanilang matagal ng kasambahay na nagpupunas ng isang florera. Hindi ito nakatingin sa kanila, ngunit alam ni Kahel na nakikinig ito. At sa paraan ng pagtindig nito, sa pagiging maingat ng bawat galaw, alam niyang may kinakampihan ito. At hindi siya iyon. Lalo lang uminit ang kanyang ulo. Anong nangyayari dito, mahal? Ang boses ni amihan ay kasing lambing ng bulak sa pandinig ni Kahel. Pumasok ito mula sa hardin. May dalang isang pompon ng mga puting rosas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala nang makita ang tensyon sa pagitan ng mag-ama at ang mga piraso ng sirang music box. Amihan! Nagsimula si Kahel, ngunit naunahan siya nito. Lumapit si amihan sa mesa at isang buntong hininga ng kalungkutan ang pinakawalan niya. Oh, Sinag, ang music box mo, regalo sa'yo ng mama mo, hindi ba? Tumingin siya sa bata na may awa. Anong nangyari? Ang tanong na yon, na puno ng pagkukunwaring inosente, ang tuluyang sumira sa kontrol ni Sinag. Kayo po ang sumira niyan. Sinungaling kayo, sigaw ng bata, at sa wakas ay bumuhos na ang kanyang mga luha. Natigilan si amihan. Ang mga mata niya ay nanlaki na, para bang sinaksak. Dahan-dahan siyang tumingin kay Kahel. Ang mga labi ay nanginginig, at ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Kahel, totoo ba yan? Mahinang tanong niya. Iyan ba? Iyan ba ang tingin sa akin ng anak mo? Bumagsak ang mga balikat ni amihan. Ibinitaw niya ang mga rosas sa sahig. Sinubukan ko naman. Bulong niya. Ang boses ay basag. Kahel, alam ng Diyos na sinubukan ko ang lahat para maging malapit sa Kanya, para mahalin siya na parang tunay na anak. Pero baka kasalanan ko ito. Baka hindi niya talaga ako matatanggap. Niyakap ni Kahel si amihan ng mahigpit. Ang bango ng mga bulaklak at ang init ng katawan nito ang nagsilbing panangga niya laban sa katotohanang ayaw niyang makita. Shh! Hindi mo kasalanan ito, mahal. Huwag mong sabihin yan. Mula sa pagitan ng kanilang mga braso, sinulyapan niya ng masama si Sinag. Ang kanyang puso ay nahati. Isang bahagi ay para sa nagdadalamhating anak. Ngunit ang mas malaking bahagi ay para sa babaeng umiiyak ngayon sa kanyang mga bisig. Ang babaeng sumisimbolo sa kanyang pag-asa. At sa sandaling iyon, pumili siya. Umakyat ka na sa kwarto mo, Sinag. Mariin niyang utos. At ayokong marinig ulit ang mga kasinungalingan mo. Maliwanag? Tumakbo paakyat si Sinag. Ang mga hagulgol ay umalingaw-ngaw sa hagdanan. Naiwan si Kahel, nayakap-yakap si amihan, habang sa sahig ay nakakalat ang mga puting rosas at ang mga durog na piraso ng nakaraan. Kinahapunan, tinipon ni Kahel ang lahat sa hapagkainan, si Sinag, na mapupula pa rin ang mga mata, at si amihan, na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Mayroon akong sasabihin, panimula ni Kahel. Ang kanyang boses ay formal at desidido. Tumingin siya kay Sinag, pagkatapos ay kay amihan. Dahil sa mga nangyayari, dahil nakikita kong kailangan na natin ng kaayusan sa pamilyang ito,
Para magkaroon na ng ina, si Sinag. Minabuti kong bilisan na ang kasal natin. Ang mukha ni Sinag ay gumuho. Ito na ang huling bagay na inaasahan niyang marinig. Isa itong parusa, isang hatol. Ngumiti si Amihan, isang ngingiting malungkot, ngunit puno ng pasasalamat. Hinawakan nito ang kamay ni Kahel. Kung iyan ang sa tingin mo ay makakabuti, mahal, gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Hindi na nagsalita si Sinag. Tumingin lang siya sa kanyang plato. Tapos na, talo na siya. Ang sarili niyang ama, ang naging kalaban niya. Gabi. Naramdaman ni Kahel ang bigat ng araw sa kanyang mga balikat. Ngunit habang nakahiga siya sa kama, ramdam niya ang pag-asa. Ang kasal ang solusyon. Kapag opisyal ng asawa niya si Amihan, kapag naging formal ng ina ito ni Sinag, matatanggap din ito ng bata. Masasanay din sila. Magiging isang tunay na pamilya din sila. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Sa kabilang banda, si Sinag ay nakakulong sa kanyang kwarto, hindi dahil sa utos ng ama, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tinalikuran na siya ng lahat. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga salita ay walang silbi. Ang mga luha ay walang epekto. Kailangan niya ng isang bagay na hindi kayang itanggi. Isang bagay na hindi kayang baluktutin. Kailangan niya ng katibayan. Tumayo siya at lumakad papunta sa study room ng kanyang ama. Sa isang mataas na estante na puno ng mga lumang gamit mula sa dati nitong trabaho bilang isang mamamahayag, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang maliit, kulay pilak na aparato na nababalutan na ng alikabok. Isang voice recorder. Isang bagay na kumukuha ng boses. Isang bagay na kumukuha ng katotohanan. Dahan-dahan, kumuha si Sinag ng isang silya. Maingat siyang umakyat dito. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang inaabot ang luma at nakalimutang gamit. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang palad. Hindi ito isang laruan, isa itong sandata. At sa dilim ng kanyang pag-iisa, isang mapanganib na ideya ang nabuo sa isip ng munting bata. Ang silver na voice recorder ay malamig at mabigat sa palad ni Sinag. Sa loob ng isang buong araw, ito ang naging lihim niyang kasama. Paulit-ulit niyang pinag-aralan ang mga maliliit na butones nito sa loob ng kanyang kwarto. Ang play, ang stop, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang maliit at bilog na record button na may kulay pulang tuldok sa gitna. Ito na ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang tanging sandata. Ngunit ang pagkakaroon ng sandata ay isang bagay, at ang paggamit nito ay iba. Kailangan niya ng tamang pagkakataon. Isang sandali na mag-isa lang si Amihan sa sala, kung saan ito madalas makipag-usap sa telepono habang nakaupo sa paborito nitong silya. Isang silyang malapit sa malaking paso ng halaman na perpektong pagtataguan. Ang pagkakataong yun ay dumating kinahapunan. Nasa sala si Amihan, nagbibigay ng mga utos sa dalawang katulong na nag-aayos ng mga bagong kurtina. Ang boses niya ay matamis, ngunit may diin ng awtoridad na para bang matagal na siyang ginang ng pamamahay. Si Kahel naman ay nasa opisina nito sa syudad. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Sinag, ang recorder ay mahigpit na hawak sa loob ng bulsa ng kanyang short. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi. Ang puso niya ay kumakabog na parang hinahabol ng kung ano. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw, naghihintay ng butas. Nakita niya si Hiraya na naglalabas ng merienda mula sa kusina. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang iglap, tila nagkaunawaan sila. Nakita ni Hiraya ang determinasyon at takot sa mga mata ng bata. Nakita nito ang recorder na bahagyang nakausli sa bulsa ni Sinag. Isang munting tango lang ang ibinigay ni Hiraya. Halos hindi mapapansin bago ito nagpatuloy sa paglalakad papunta sa sala. Ma'am Amihan,
Heto na po ang juice ninyo, sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado. Salamat, Hiraya. Ilagay mo na lang dyan sa mesa. Sagot ni Amihan. Hindi man lang ito nilingon. Ang atensyon ay nasa mga kurtina pa rin. Hindi! Hindi dyan! Medyo itaas niyo pa ng konti. Sigaw nito sa mga katulong. Habang inilalapag ni Hiraya ang baso ng juice, sinadya niyang bahagyang itabig ito. Ang malamig na orange juice ay natapon sa mamahaling carpet. Naku po! Malakas na sabi ni Hiraya na may halong pagkataranta. Pasensya na po, ma'am. Ang clumsy ko naman. Napalingon si Amihan. Ang mukha ay puno ng iritasyon. Ano ba yan, Hiraya? Mag-ingat ka naman. Bagong linis lang yan. Tumayo ito at lumapit para tingnan ang pinsala. Kayong dalawa, iwan nyo na muna yan at tulungan nyo si Hiraya na linisin to. Bilis! Ito na. Ito na ang pagkakataon ni Sinag. Habang ang atensyon ng lahat, ni Amihan, ni Hiraya, at ng dalawang katulong ay nasa natapong juice. Mabibilis ngunit maingat na kumilos si Sinag. Lumabas siya mula sa pinagtataguan niyang haligi at halos gumapang papunta sa malaking paso ng fiddle leaf fig sa sulok ng sala. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang recorder mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, naalala niya ang mukha ng kanyang ina at ang tunog ng nabasag nilang music box. Nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Pinindot niya ang pulang butones. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw at kumurap ng isang beses, senyales na ito'y gumagana na. Mabilis niyang ibinaon ang recorder sa lupa ng paso sa likod ng makapal na puno nito. Tinakpan ng ilang tuyong dahon. Tapos na. Mabilis siyang tumalikod at walang ingay na tumakbo pabalik sa hagdanan. Walang sino man ang nakapansin sa kanya. Ang munting espiya ay nagtagumpay sa kanyang misyon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag sa kanyang kama. Ang bawat tunog sa labas ng kanyang silid ay parang isang sigaw sa kanyang pandinig. Ang bawat yabag sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Paano kung may makakita? Paano kung hindi gumana? Paano kung mahuli siya? Ang pag-asa at kaba ay naghahalo sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang at ang lahat ay mawawalan ng saysay. Mas lalo lang siyang hindi paniniwalaan ng kanyang papa. Ilang oras ang lumipas. Ang buong bahay ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kuliglig sa labas at ang malakas na kabog ng kanyang puso. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Tulad ng isang anino, binuksan niya ang kanyang pinto at sumilip. Ang pasilyo ay madilim at walang tao. Maingat siyang naglakad. Ang mga paa ay walang sapin para walang malikhang ingay. Nang marating niya ang itaas ng hagdanan, may nakita siyang liwanag mula sa sala sa ibaba. May gising pa. Sumilip siya sa pagitan ng mga rehas ng hagdanan at doon nakita niya si Amihan. Nakasuot ito ng isang sutlang roba. Nakaupo sa paborito nitong silya, ang silyang malapit sa paso. Hawak nito ang kanyang telepono. Napatigil sa paghinga si Sinag. Nakita niyang pinindot ni Amihan ang telepono at itinapat sa kanyang tainga. Ang mukha nito, na hindi naiilawan ng mga mata ni Kahel, ay iba. Walang ngiti, walang lambing, tanging lamig at pagkainip. Nagsimula itong magsalita. Ang boses nito ay isang mahinang bulong, puno ng lihim at misteryo, sapat lang para marinig ng kausap nito sa kabilang linya. At ng munting recorder na nakatago ilang pulgada lang mula sa kanyang kinauupuan. Para kay Hiraya, ang Hacienda Montenegro ay hindi lang isang lugar ng trabaho. Ito'y isang tahanan na naging saksi sa paglaki ng kanyang puso, kasabay ng paglaki ni Sinag. Nakita niya ang walang kapantay na pagmamahalan ni Kahel at ng yumaong si Lira. Nakita niya kung paano gumuho ang mundo ni Kahel nang mawala ito. At nasaksihan niya kung paano pilit na binubuo ng isang ama
at ng isang anak ang kanilang mga basag na piraso. Ngunit nang dumating si Amihan, may nagbago. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila bumigat. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang katahimikan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. At si Hiraya, na laging nasa gilid at nagmamasid, ang unang nakaramdam ng lahat. Ang pagdududa niya ay nagsimula sa maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtingin ni Amihan sa mga mamahaling alahas ni Ninlira na nakatago sa isang glass cabinet. Ang mga pabulong nitong pakikipag-usap sa telepono kapag inaakalang walang nakakarinig. Ang pagiging sobrang tamis nito kay Kahel na halos hindi nakapani-paniwala. Ngunit ang nagpatibay ng lahat ay ang mga mata ni Sinag. Sa loob ng 2 taon, nakita ni Hiraya ang lungkot sa mga mata ng bata. Ngayon, napalitan iyon ng takot. At para kay Hiraya, iyon ang pinakamalaking kasalanan sa lahat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa master's bedroom bilang paghahanda sa nalalapit na kasal, inutusan siya ni Amihan na ilipat ang ilang mga gamit sa guest room, ang kwartong pansamantalang tinutuluyan nito. Pakidala na rin itong mga kahon ko, Hiraya. Mga luma ko ng gamit yan, isalansan mo na lang muna sa isang sulok, sabi ni Amihan habang sinusukat ang daliri para sa kanyang wedding ring. Habang buhat-buhat ni Hiraya ang isang mabigat na kahon papasok sa guest room, hindi sinasadyang natanggal ang tape sa ilalim nito. Kumalat sa sahig ang laman ng kahon, mga lumang damit, ilang libro, at isang itim na notebook. Naku! Bulong ni Hiraya sa sarili. Mabilis niyang pinulot ang mga gamit. Nang damputin niya ang notebook, bahagya itong bumukas at may isang bagay na nakaagaw ng kanyang atensyon. Isang pangalan. Nakasulat sa makapal na tinta at may salungguhit pa. Lira Montenegro. Sa ilalim ng pangalan, may mga listahan, mga numero, pangalan ng mga kumpanya na pag-aari ng mga Montenegro, mga address ng mga ari-arian. Ang lahat ay nakasulat ng detalyado, na para bang isang masusing pananaliksik. Hindi ito listahan ng isang taong umiibig. Ito'y listahan ng isang taong may binabalak. Biglang bumukas ang pinto. Hiraya, anong ginagawa mo? Ang boses ni Amihan ay matalim. Mabilis na isinara ni Hiraya ang notebook at ipinatong sa ibabaw ng ibang gamit na para bang inaayos niya lang. Pasensya na po, ma'am. Bigla pong bumigay yung ilalim ng kahon. Paliwanag niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso na biglang bumilis ang tibok. Inaayos ko na po. Tinitigan siya ni Amihan ng ilang segundo. Ang mga mata ay naniningkit. Sinusuri kung may dapat ba siyang pagdudahan. Ngumiti ito sa wakas. Sige, bilisan mo na lang dyan at pakisigurado na walang makikialam ng mga gamit ko. Ang babala ay malinaw. Nang makaalis si Amihan, hindi na nagdalawang isip si Hiraya. Alam niyang mali, ngunit mas mali kung hahayaan niyang may masamang mangyari sa pamilyang itinuring na niyang sarili. Muli niyang kinuha ang notebook. Binuklat niya ang ilang pahina. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang notebook ay puno ng mga detalye tungkol sa yaman ng mga Montenegro. Mayroon ding mga newspaper clippings tungkol sa pagkamatay ni Lira at may mga sulat kamay na tala sa gilid nito. Aksidente nga ba? Basa ng isang tala. Tingnan ang business rivals. Pero ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang huling pahina. May nakadikit doong isang lumang larawan. 2 babae, magkatabi, nakangiti sa kamera. Mas bata pa sila. Ang isa ay si Lira Montenegro. Ang isa ay si Amihan. Ngunit ang mukha ni Lira sa larawan ay may malaking markang X na gawa sa pulang tinta. Naintindihan na ni Hiraya ang lahat. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi rin ito tungkol lang sa pera. Ito ay mas malalim, mas personal. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Kahel kung sasabihin niya ito nang walang matibay na ebidensya. Ang salita ng isang kasambahay laban sa salita ng isang mapagmahal na nobya. Talo na siya bago pa man magsimula.
Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa. Mabilis, nanginginig ang mga kamay. Kinuhanan niya ng litrato ang ilang mahahalagang pahina ng notebook, ang listahan ng mga ari-arian, ang pahinang may pangalan ni Lyra, at higit sa lahat, ang lumang larawan na may pulang marka. Isinalansan niyang muli ang mga gamit sa kahon, ibinalik ang notebook sa pinakailalim, at maingat na isinara ito. Nang lumabas siya ng kwarto, nagtama ang kanilang landas ni Amihan sa pasilyo. "Tapos ka na?" tanong ni Amihan. "Opo, ma'am. Nakaayos na po ang lahat," sagot ni Hiraya. Pilit na iwinawaksi ang kaba sa kanyang boses. Ngumiti si Amihan sa kanya, isang ngiting matamis at mapagpanggap. Ngunit ngayon, alam na ni Hiraya kung ano ang nagtatago sa likod ng nangiting iyon. Hindi na siya isang anghel sa kanyang paningin. Isa na siyang ahas na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para manuklaw. Hawak na niya ngayon ang lason. Ang tanong na lang ay kung paano niya ito gagamitin para iligtas ang pamilya nang hindi siya ang unang nalalason. Ang mga araw, bago ang kasal, ay lumilipad na, parang mga pakpak ng paru-paro sa paningin ni Kahel. Ang bawat sandali ay puno ng isang uri ng pananabik na matagal na niyang inakala na hindi na niya muling mararamdaman. Ang pagpili ng mga puting rosas na may kaunting dilaw na halo, tulad ng paborito ni Lyra, ang pag-aayos ng mga upuan sa simbahan, ang pagpipilian ng musika para sa seremonya. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay maaaring magpatuloy, na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang pagtatapos, kundi isang bagong simula. At sa puso niya, si Amihan ang simula na yon. Isang hapon, dinala niya si Amihan sa kanilang dating paboritong restaurant sa Tagaytay. Ang lugar na ito ay puno ng alaala nila ni Lyra, ang mga unang kaganapan ng kanilang pag-iibigan, ang mga pangarap na kanilang binuo. Ngayon, sa piling ni Amihan, nararamdaman niyang nabubuhay muli ang mga alaala na yon, ngunit may kasama ng bagong pag-asa. Ang hangin ay malamig, nagbibigay ng kakaibang kilig, ngunit ang init ng kamay ni Amihan na mahigpit na nakahawak sa kanya ay mas mainit pa. "Alam mo, mahal," panimula ni Kahel, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga habang nakatingin sa mga mata ni Amihan na tila pinagmumuni-munihan ang kumikinang na lawa ng taal. "Kung sabihin sa akin noon na makakahanap ako ulit ng ganitong kaligayahan, hindi ko yon paniniwalaan." Hinaplos ni Amihan ang kanyang pisngi. Ang mga daliri nito ay malambot at maingat, na para bang nag-aalaga ng isang napakasilang bagay. "Lahat tayo ay may mga sugat, Kahel," mahinang sabi nito. Ang kanyang tinig ay tila basag na salamin. Ang mahalaga ay kung paano natin hinahayaang gamutin ito ng mga taong nagmamalasakit sa atin. Nagbahagi si Amihan ng kanyang sariling salaysay, isang kwento ng mga pangarap na hindi natupad, ng isang puso na minsan nang nasugatan ng matinding pagkabigo. Ang bawat salita ay tila perpektong pinili upang makuha ang kanyang simpatya, upang iparamdam sa kanya na sila ay dalawang kaluluwang nagtagpo dahil sa iisang pagdurusa. Si Kahel, na nauuhaw sa pag-unawa at pagmamahal, ay buong pusong naniwala. Para sa kanya, si Amihan ang pag-asa na kanyang hinihintay. "Ikaw ang sagot sa mga panalangin ko, Amihan," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng damdamin. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para muling mabuhay." Mula sa loob ng kanyang suit pocket, maingat niyang inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa maitim na pelus. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ito. Sa loob, nakapatong ang isang napakagandang kwintas na may pendant na malaking sapiro na papalibutan ng maliliit na kumikinang na diamante. Ito ang alahas na minana pa niya mula sa kanyang ina, ang isa sa mga pinakamahalagang piraso ng pamilya Montenegro, isang bagay
na isinusuot lamang ng mga ginang ng tahanan sa mga espesyal na okasyon. Ang huling isinuot ito ni Lyra. Nakita ni Kahel ang kumpletong pagkagulat sa mga mata ni Amihan. "Kahel, hindi ko ito matatanggap," mahinang sabi nito. Ang tinig ay puno ng pagpipigil. Ito'y masyadong mahalaga para kay Lyra. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Kahel. Hinawakan niya ang kanyang kamay at isinuot ang kwintas sa leeg ni Amihan. Ang malalim na asul na sapiro ay perpektong bumagay sa maputing kutis nito na para bang nilikha para sa kanya. "Bagay na bagay sa'yo," sabi niya. Ang puso niya ay lumilipad. Ito ang simbolo na mula ngayon, ikaw na ang magiging bagong ginang ng tahanang ito. Ikaw na ang Mrs. Montenegro. Sa sandaling iyon, yakap siya ni Amihan ng mahigpit. Nakasubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib at nararamdaman ni Kahel ang panginginig ng kanyang katawan. "Pangako, Kahel," bulong nito. Ang tinig ay halos hindi marinig. "Hinding-hindi kita bibiguin. Mamahalin ko kayo ni Sinag ng buong buo." Hindi naramdaman ni Kahel ang kakaibang kislap sa mga mata ni Amihan habang ito'y nakayakap sa kanya. Isang kislap na hindi ng pag-ibig, kundi ng tagumpay. Hindi niya namalayan ang bahagyang pagngisi nito sa likod ng kanyang balikat. Nang sila'y umuwi sa hasyenda, sinalubong sila ng hindi inaasahang katahimikan. Gabi na at marahil ay tulog na ang lahat. Ngunit habang sila'y paakyat sa malaking hagdanan, isang munting anino ang kanilang nakita sa kadiliman ng pasilyo sa itaas. Si Sinag. Nakatayo lang ito roon, tahimik na nakatingin sa kanila. Ang mga mata ng bata ay hindi nakapokus sa kanyang ama, kundi sa isang bagay na kumikinang sa leeg ni Amihan. Sa kwintas, nakita ni Kahel ang sakit sa mga mata ng kanyang anak. Isang pamilyar na sakit. Ang sakit na tila nagsasabi, "Pati ba naman yan, Papa? Pati ba naman ang mga alaala ni Mama?" Isang pamilyar na inis ang muling nagliliyab sa dibdib ni Kahel. Bakit kailangang laging ganito? Bakit hindi na lang hayaan ni Sinag na maging masaya sila? Bakit kailangang sirain ng bata ang lahat ng magagandang bagay na nagsisimula ng mabuo? "Sinag, anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Dapat tulog ka na," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Ang pagod at pagkadismaya ay naghahalo. Hindi sumagot si Sinag. Tumalikod lang ito at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng walang ingay, ngunit ang bigat ng pagsasara ng pintong iyon ay tila bumagsak sa dibdib ni Kahel. "Hayaan mo na, mahal," mahinang sabi ni Amihan sa kanyang tabi. Hinawakan ang kanyang braso. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Masasanay din siya. Kailangan lang niya ng panahon. Hindi niya maintindihan. Ang mga salita ni Amihan ay parang gamot sa kumikirot niyang konsensya. Niyakap niya ito. Tama si Amihan. Kailangan lang nila ng panahon. Ang pagmamahal ni Amihan ang magiging tulay para maabot muli ang puso ng kanyang anak. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, si Sinag ay hindi makatulog. Nakatingin lamang siya sa kisame, ang bawat tunog sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang mga mata ni Amihan kanina, hindi iyon ang mga mata ng isang taong nagmamahal. Iyon ay mga mata ng isang taong may binabalak. Sa pagitan ng mga unan, kinuha niya ang maliit na voice recorder. Nakuha niya ito kaninang madaling araw nang siguradong tulog na ang lahat. Ang buong araw, hindi niya ito pinakinggan. Natatakot sa kung ano ang maaaring marinig niya o kung meron nga bang maririnig. Ngayon, wala na siyang pagpipilian. Ang pagkakita niya sa kwintas ng kanyang ina, sa leeg ni Amihan ang huling patak na nagpuno sa kanyang baso. Humihinga ng malalim. Isinaksak niya ang maliit na earphone at pinindot ang play. Ang unang mga segundo ay puro katahimikan. Pagkatapos, narinig niya ang mga yabag.
Ang mga pabulong na utos ni amihan. Sa mga katulong, naririnig niya ang pagbubukas ng pinto. Pagkatapos ay biglang narinig niya ang boses ni amihan, ngunit hindi ang pamilyar na matamis at malambing na tinig na naririnig niya kapag kasama si Kahel. Ito'y mahina, halos pabulong, puno ng lamig at determinasyon. Hindi pa, okay? Konting tiis na lang, malapit na. Oo, sa akin na mapupunta ang lahat. Napatigil sa paghinga si Sinag. Narinig niya ang pagtawa sa kabilang linya, isang tawa na malamig at walang puso. Ang tawa sa kabilang linya ay tila tumagos sa mga tenga ni Sinag at dumiretso sa kanyang kaluluwa. Bastardo. Ang salitang yon ay bumagsak sa kanya na parang isang suntok. Siya ang tinutukoy nito. Ang sarili niyang papa, ang kanyang mga pangarap, ang buong pamilya nila. Lahat ay para sa babaeng ito na may ganitong klasing pananalita. Napahawak siya sa kanyang bibig, pigil ang sariling masuka. Ang imahe ni amihan na may dalang gatas kagabi, ang kanyang mapagpanggap na mga luha, ang kanyang pangakong mamahalin kayo. Lahat ng yon ay biglang naging kasuklam-suklam. Huwag kang mag-alala. Patuloy ni amihan. Ang kanyang tinig ay lumambot na, para bang hindi niya narinig ang nakakakilabot na tawa mula sa kabilang linya. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Konting arte lang sa harap ng matandang yon. Sinag felt a chill run down his spine. Matandang yon. Sino? Ang papa niya? Konting arte lang, sabi ni amihan. Luluhod na agad sa paanan ko. Akala niya siguro pag-ibig ito. Nakakatawa. Ni hindi niya alam kung anong halimaw ang papakasalan niya. Kahel. The old man. Halimaw. Parang pinipiga ang puso ni Sinag sa bawat salitang naririnig niya. At hindi lang ito tungkol sa papa niya. May iba pa. Ang batang yon. Si Sinag. Ang boses ni amihan ay nagbago muli. Naging puno ng pagkasuklam. Iyon ang pinakakainisan ko sa lahat. Laging nakatingin. Parang alam niya. Pero hayaan mo siya. Kapag kasal na kami, kapag opisyal na akong Mrs. Montenegro, sisiguraduhin kong malalaman ng paslit na yon kung saan siya lulugar. Baka mas maganda pang ipadala na lang siya sa isang malayong boarding school para hindi ko na makita ang pagmumukha niya. Nabitawan ni Sinag ang recorder. Bumagsak ito sa malambot na kama. Ang tunog ay halos hindi marinig. Ngunit ang tunog sa loob ng kanyang isipan ay nakakabingi. Ang kanyang ina, ang kanyang ama. Siya, ang boarding school. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyong paulit-ulit na bumabagsak sa kanyang maliit na mundo. Winawasak ang bawat piraso nito. Pinulot niya muli ang recorder. Ang mga daliri ay manhid. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Gusto na sana niyang itigil, ngunit alam niyang kailangan niyang marinig ang lahat. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang kasamaan ng babaeng ito. Muli niyang pinindot ang play. Ang boses ni amihan ay tila mas naging mapanganib. Mas mababa. Puno ng isang kasuklaman na hindi niya maipaliwanag. Huwag kang magkakamali. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa ng Lira na yon sa akin. Oo, patay na siya. Pero hindi pa tapos ang laban. Ang kunin ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang lahat ng minahal niya. Iyon ang pinakamatamis na paghihiganti. At malapit na malapit ko nang matikman yon. Paghihiganti. Ang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Sinag. Hindi lang pala ito tungkol sa pera. May mas malalim na dahilan. Isang galit na nag-ugat pa noong nabubuhay ang kanyang ina. Ang tingin ni amihan sa kwintas ng kanyang ina kanina, hindi yon paghanga. Iyon ay pagmamay-ari. Pagmamay-ari na gusto niyang angkinin, tulad ng lahat ng iba pa. Narinig niya ang isa pang boses mula sa kabilang linya. Isang boses na lalaki na may halong pag-aalala. Sigurado ka ba dyan, amihan? Baka magduda si Kahel. Sumagot si amihan. Ang tinig ay puno ng kumpiyansa na nakakakilabot. Hayaan mo siya. Bulag pa yon sa pag-ibig. At kapag ikinasal na kami, wala na siyang magagawa. Lahat ay magiging akin na.
Ang pera, ang pangalan, ang mansyon, kahit ang bata. Kailangan lang nating masigurado na ang aksidente ni Lyra ay mananatiling aksidente sa mata ng lahat. Ang mga salitang aksidente ni Lyra ay tila tumigil sa oras para kay Sinag. Ang puso niya ay bumigat. Ang kanyang ina ay hindi aksidente lang namatay. Ang kanyang ama na nahulog sa patibong na ito ay maaaring nasa panganib din. Naramdaman ni Sinag ang pagkalito at takot. Ang mundo na kinagisnan niya ay gumuho na ng tuluyan. Ang ama niya ay nalilinlang. Ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama ay isang halimaw na gustong magnakaw at manakit. At ang pinakamasaklap, tila wala siyang magagawa. Pinindot niya ang stop button sa recorder. Ang pulang ilaw ay namatay. Ang katahimikan na bumalik sa kanyang kwarto ay tila mas mabigat kaysa kanina. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang recorder ay mahigpit na hawak sa kanyang dibdib na para bang iyon ang tanging bagay na nagbubuklod sa kanya sa katotohanan. Napasandal siya sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sirang piraso ng music box na nakalagay sa kanyang bedside table. Ang bawat piraso ay paalala ng mga kasinungalingan at ng pagkawala. Ngunit ngayon, mayroon na siyang ebidensya. Mayroon na siyang katotohanan. Ang tanong na lang ay paano niya ito ipararating sa kanyang ama, na tila bingi at bulag sa kanyang pagmamahal. Ang malamig na bakal ng notebook sa mga kamay ni Hiraya ay tila isang tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Ang mga litrato na kuha niya gamit ang kanyang lumang telepono ay hindi na niya tiningnan muli. Alam niya ang kanyang nakita, ang mga salitang nakasulat, ang mga tala sa gilid ng balita tungkol sa pagkamatay ni Lyra, ang larawan ni Lyra at amihan na may pulang marka. Sapat na yon para sa kanya. Ngunit ang pag-alam ng katotohanan ay isang bagay. Ang pagharap dito ay ibang usapan. Hindi niya maaaring basta na lang sabihin kay Kahel ang lahat. Alam niya kung gaano ito pagmamahal kay amihan. Ang pag-amin niya ng kanyang mga hinala ay maaaring ituring na paninira lamang, lalo na't si amihan na ang itinuturing na bagong ina ni Sinag. At si Sinag, ano pa kayang ginagawa ng bata? Hindi na niya ito madalas makita sa labas ng kanyang kwarto. Sa araw ng kasal, lumipas ang oras na parang panaginip para kay Hiraya. Pilit niyang tinatago ang kanyang pagkabahala habang iniaayos ang mga bulaklak sa altar, habang sinisigurado na maayos ang lahat ng detalye. Ang bawat ngiti ni amihan na ngayon ay nakasuot na ng puting wedding gown na tila isang anghel ay tila isang masakit na paalala sa kanya ng panganib na papalapit. Habang nagaganap ang seremonya at nakikita niya ang paghingi ng oo ni amihan, ang puso niya ay naninikip. Nais niyang sumigaw. Nais niyang magwala. Ngunit alam niyang walang makikinig. Sino ba naman siya? Isang kasambahay lamang. Pagkatapos ng seremonya, habang ang lahat ay nagdiriwang sa reception, nagkataon na si Hiraya ay nasa kusina. Inaayos ang mga natirang pagkain. Napansin niyang nahulog sa ilalim ng mesa ang isang maliit na bagay. Kinuha niya ito. Isang maliit na USB drive. Hindi niya ito pinansin noong una. Inakala niyang naiwan lang ng isa sa mga bisita. Ngunit nang hawakan niya ito, napansin niyang may maliit na marka ito sa gilid. Isang munting puso na nakaukit. Nakapareho ng disenyo sa loob ng lumang music box ni Sinag. Biglang naalala niya ang mukha ni Sinag noong araw na yon, ang takot at determinasyon sa kanyang mga mata. Ang mga piraso ng sirang music box na nakita niya sa mesa. At ang kanyang lihim na paglalakad kagabi. Naramdaman ni Hiraya ang pagtibok ng kanyang puso. Maaaring ito na ang hinahanap niya. Isang bagay na mas matibay kaysa sa mga salita sa notebook. Nang matapos ang kasiyahan at nagsimula, nang umuwi ang mga bisita at habang abala ang lahat sa pagpapalit ng damit, naglakas loob si Hiraya. Nakita niyang papasok si amihan sa guest room
kung saan nauna nang sinabi nitong ilalagay ang mga gamit nito. Dahan-dahan, sumunod si Hiraya. Tinitigan niya ang pintuan ng guest room. Alam niyang may posibilidad na mahuli siya. Ngunit hindi na niya ito inisip pa. Sa loob ng kwarto, nakita niya si Amihan na nag-aayos ng mga damit nito sa isang maleta. Mukhang naghahanda ng umalis. "Ma'am Amihan," tawag ni Hiraya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Napalingon si Amihan. Ang mukha ay puno ng pagtataka na napalitan ng bahid ng pagkabagot. "Ano na naman yon, Hiraya?" Nahulog po ito kanina," sabi ni Hiraya. Itinaas ang maliit na USB drive. "Hindi ko po alam kung kanino." Nag-freeze si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at mabilis niyang tiningnan ang USB drive. Pagkatapos ay ang mukha ni Hiraya. Nawala ang maskara ng pagiging anghel. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging matalim, puno ng pagdududa at galit. "Ano yan?" tanong ni Amihan. Ang boses ay nanigas. "Hindi ko po alam, ma'am." Patuloy ni Hiraya. Pinilit na manatiling kalmado. "Pero may marka ito ng puso, tulad ng sa music box ni Sinag." Nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ni Amihan. Ang pag-aalala, ang takot, ang pagkairita. Para bang may biglang tumusok sa kanya. Alam niyang nakita na niya ang nawawalang piraso ng palaisipan. Ang USB drive na ito ay mahalaga para kay Amihan. At kung mahalaga ito kay Amihan, malamang ay may kinalaman ito sa plano nito. "Mukhang nalaglag to sa maleta ko kanina," sabi ni Amihan. Pilit na ngumiti at pilit na bawiin ang sinulid na pagdududa. Hinablot niya ang USB drive mula sa kamay ni Hiraya. "Salamat, Hiraya. Maaari ka nang umalis." Mabilis na isinara ni Amihan ang maleta. Ang mga kamay ay nanginginig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. "Mag-ingat ka sa susunod na mga hakbang mo, Hiraya. Ang bawat isa sa atin ay may mga sikreto. At mas mabuting hayaan na lang natin ang mga sikretong yon na manatiling nakatago." Nang makaalis si Amihan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Hiraya. Alam niyang hindi niya makukuha ang USB drive kay Amihan. Ngunit ang reaksyon ni Amihan ang nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan. Mayroong isang bagay sa USB drive na yon na kailangang malaman. At alam niya kung saan hahanapin ang katulong na magagamit niya. Si Sinag. Ang kasal ay tapos na. Ang mga bulaklak ay nagsisimula ng malanta. Ang masayang musika ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa Hacienda Montenegro. Para kay Amihan, ang araw na ito ay dapat sana ay ang kanyang tagumpay. Ngunit ang kislap sa mata ni Hiraya nang makita nito ang USB drive at ang biglaang pagiging tahimik ni Sinag ay nagbigay sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Sa loob ng guest room, na ngayon ay tila nagsisilbi na niyang sariling silid, nagmamadali siyang nag-ayos ng kanyang mga gamit. Ang maleta ay halos puno na, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang USB drive na yon, bakit hawak ni Hiraya? Paano ito napunta sa kanya? At ano ang laman nito? Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Alam niya ang panganib. Ang bawat pagkakataon na may nalalaman ng iba tungkol sa kanyang plano ay isang hakbang papalapit sa kanyang pagkabigo. Ang plano ay dapat perpekto. Ang paghihiganti ay dapat kumpleto. Habang isinasara niya ang maleta, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Napatigil siya. Nakikinig siya. Walang ingay. Baka guni-guni lamang niya. Ngunit para makasiguro, lumapit siya sa pinto at marahang sumilip sa maliit na peephole. Walang tao, ngunit nakita niya ang isang maliit na bagay na nakalagay sa sahig. Malapit sa kanyang paa, isang piraso ng sirang laruan. Isang maliit na piyesa mula sa isang robot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niya ang laruang yon. Kay Sinag. Biglang naalala niya ang mga salita niya sa telepono kagabi. Sisiguraduhin kong malalaman ng paslit na yon
kung saan siya lulugar. Baka mas maganda pang ipadala na lang siya sa isang malayong boarding school para hindi ko na makita ang pagmumukha niya. Napalunok si Amihan. Hindi niya alam kung narinig ba ni Sinag ang lahat o kung alam nito ang tungkol sa USB drive. Ngunit ang paglalagay ng laruan sa tapat ng pinto niya ay isang malinaw na mensahe. Isang paghamon. Pinipilit niyang kalmahin ang sarili. Hindi siya maaring magpadala sa takot. Kailangan niyang maging mas matalino. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang lumakad papunta sa dulo ng pasilyo kung saan nakalagay ang mga gamit na naiwan ni Hiraya mula sa paglilinis. Muli niyang inilibot ang kanyang mga mata, naghahanap ng anumang bakas. Nakita niya ang isang maliit na sobre na bahagyang nakausli mula sa ilalim ng isang mesa. Kinuha niya ito. May nakasulat dito na pangalan, Hiraya Reyes. Binuksan niya ito. Sa loob ay ilang litrato. Ang mga litratong kuha gamit ang lumang telepono ni Hiraya. Mga litrato ng notebook niya. Ang mga listahan, ang mga tala tungkol kay Lira, ang larawan nila ni Lira na may pulang marka. Nabalot siya ng lamig. Kitang-kita niya ang pagdududa sa mga mata ni Hiraya kanina. Ngayon, ito na pala ang kapalit. Galit na pinunit niya ang mga litrato. Ito ay isang malaking pagkakamali. Isang malaking pagkakamali para kay Hiraya. Maya-maya, narinig niya ang yabag ni Kahel na papalapit. Mabilis niyang itinago ang mga napunit na litrato at ang sobre sa kanyang bulsa. Amihan, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kahel. Ang tinig ay puno ng pagtataka. Akala ko ba magpapahinga ka na? Ngumiti si Amihan. Pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging anghel. Nag-aayos lang ako ng mga gamit ko, mahal. Huwag kang mag-alala. Ngunit habang nakatingin siya kay Kahel, may isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang kumilos agad. Kailangan niyang alisin ang lahat ng posibleng banta. At ang pinakamalaking banta sa ngayon ay si Hiraya. At kung maari, pati na si Sinag. Kahel, sabi niya, ang tinig ay banayad at puno ng pag-aalala. May gusto lang sana akong pag-usapan sa'yo tungkol kay Hiraya at kay Sinag. Napakunot ang noo ni Kahel. Ano na naman yon? Mahal, alam mo namang mahal kita at mahal ko si Sinag, pero hindi ko maiwasan na mag-alala. Sabi ni Amihan, ang mga mata ay bahagyang nanubig. Simula nang dumating ako, parang hindi siya mapakali. At si Hiraya, para bang may tinatago siya. Nakita ko kanina ang mga mata niya, Kahel. May kakaiba. Nagbuntong hininga si Kahel. Amihan, alam mo namang, alam ko Kahel. Pagputol ni Amihan. Alam kong mahal mo si Lira at naiintindihan ko na mahirap para kay Sinag. Pero kailangan nating isipin ang kinabukasan natin. Siguro kung si Hiraya ay bibigyan natin ng pahinga, pansamantala. At kung si Sinag ay, bahagya siyang nag-alinlangan na para bang nahihirapang sabihin ang susunod na salita. Siguro kung yon ay makakatulong sa kanya na makapag-move on, marahil ay makakabuti para sa lahat. Napakunot ang noo ni Kahel. Ano ang ibig mong sabihin? Isipin mo, Kahel, sabi ni Amihan. Ang tinig ay naging mas seryoso. Kung wala si Hiraya na magpapaalala kay Sinag sa lahat ng nakaraan, at kung si Sinag ay mabibigyan ng bagong kapaligiran, isang lugar kung saan makakapagsimula siya ulit, hindi ba't iyon ang pinakamaganda para sa ating lahat? Tumahimik si Kahel. Ang mga salita ni Amihan ay tila tumatagos sa kanyang pag-aalinlangan. Ang imahe ng mga mata ni Sinag na puno ng takot at pagdududa ay naglaro sa kanyang isipan. At ang imahe ni Hiraya, ang kanyang matapat na kasambahay na biglang nagkakaroon ng kakaibang kilos. Hayaan mong pag-isipan ko yan, mahal. Sabi ni Kahel sa wakas, ang tinig ay pagod. Tinitigan siya ni Amihan, isang lihim ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang tumalikod ito. Ang plano ay nagkakaroon na ng hugis. Ang mga hadlang
ay nagsisimula nang mawala. Ang araw ng kasal ay dumating na may dalang pangako ng bagong simula para kay Kahel, ngunit isang huling pagtatapos para kay Hiraya at Sinag. Ang Hacienda Montenegro ay napuno ng mga bisita, ang musika ay malakas, at ang mga ngiti ay tila laganap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kasiglahan, isang madilim na ulap ang unti-unting bumabalot sa dalawang pinaka-inosenteng tao sa bahay. Si Sinag, na nakasuot ng bagong toksido na parang hindi niya isinusuot, ay nakaupo mag-isa sa kanyang kwarto. Ang recorder ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, isang malamig na paalala ng mga kasinungalingan na narinig niya. Ang bawat tunog ng kasiyahan sa ibaba ay parang tunog ng kampana ng kamatayan para sa kanyang puso. Tinalikuran na siya ng kanyang ama. Ang babaeng kanyang kinatatakutan ay ang magiging bagong ina niya. At ang nag-iisang tao na tila nakakaintindi sa kanya, si Hiraya, ay wala na. Nakita niya ang pag-alis ni Hiraya kaninang umaga. Hindi ito nagpaalam sa kanya. Tumakbo lang ito palabas ng bahay na para bang tumatakas sa isang bagay. Naririnig niya ang mga usapan ng mga katulong sa ibaba. Pinagbibintangan daw si Hiraya na nagnakaw ng mamahaling kwintas ni Lira na isinuot ni Amihan. Narinig niya ang boses ni Amihan na kunwari ay nagmamakaawa na huwag na lang daw itong idemanda, na baka masira pa ang reputasyon ng lahat. Narinig niya ang malamig na boses ni Kahel na walang pag-aalinlangan na nagpapatalsik kay Hiraya. Sinag, nandyan ka lang pala. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Amihan, na nakasuot na ngayon ng isang eleganteng puting gown, ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Kanina pa kita hinahanap. Halos lahat ng bisita ay nagtatanong na kung nasaan ang anak ng bagong kasal. Sabi ni Amihan, lumapit sa kanya. Tiningnan nito ang maliit na recorder sa ilalim ng unan. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito, ngunit mabilis itong nagkunwaring hindi napansin. Halika na, kailangan mong sumama sa akin sa ibaba, sabi ni Amihan. Inabot ang kamay nito kay Sinag. Kailangan nating ipakita sa lahat na masaya tayo, na buo na ang pamilya natin. Nanginginig na kinuha ni Sinag ang kamay ni Amihan. Tila ang lamig nito ay mas malamig pa kaysa sa kanyang inaasahan. Pero si Hiraya, mahinang sabi ni Sinag. Isang mabilis na pagkunot ng noo ang lumitaw sa mukha ni Amihan. Ngunit agad itong napalitan ng isang malungkot na ngiti. Naku, Sinag, si Hiraya. Alam mo namang hindi na siya nandito, sabi ni Amihan. Ang tinig ay puno ng pagkukunwaring awa. Nagkasala siya, anak. At kapag nagkasala tayo, kailangan nating harapin ang mga konsekwensya. Napakagatlabi si Sinag. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang babaeng ito ay ang mismong babaeng binulgar ng recorder. Ngunit ang ama niya ang naniniwala sa kanya. At ang nag-iisang taong maaaring magpatunay ng kanyang sinasabi. Si Hiraya ay wala na. Halika na. Ulit ni Amihan. Mas mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Kailangan nating maging matatag para kay papa mo. Dala-dala ang bigat ng kanyang sikreto at ang kawalan ng pag-asa, bumaba si Sinag kasama ni Amihan. Ang bawat hakbang pababa sa hagdanan ay parang paghakbang sa kawalan. Ang mga tawa at usapan ng mga bisita sa ibaba ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Nang makarating sila sa sala, sinalubong sila ng lahat ng mga mata. Si Kahel, na nakasuot ng kanyang toksido, ay agad lumapit sa kanila. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama, ngunit hindi nito napansin ang pagiging maputla at malamig ng kanyang anak. Sinag, anak, kanina ka pa namin hinahanap, sabi ni Kahel. Niyakap siya ng mahigpit. Nasaan ka ba? Niyakap pabalik ni Sinag ang kanyang ama. Ngunit ang yakap na yon ay tila may iba na ngayon. Hindi na yon ang yakap ng kaligtasan, kundi isang yakap ng pagkatrap. Nasa kwarto lang po ako, Papa, mahinang sabi ni Sinag. Bakit naman?
Tanong ni Kahel. Tumingin sa kanya ng may pagtataka. Halika na, kumain na tayo ng hapunan. Malapit nang simula ng reception. Nang makita ni Amihan ang pagiging malapit ng mag-ama, agad itong ngumiti at lumapit. Mahal, masaya ako na nandito na si Sinag. Alam mo, sa tingin ko, kailangan lang talaga ng bata ng konting oras para masanay. Sabi ni Amihan, ang mga mata ay tumingin kay Sinag na may halong pekeng pag-unawa. Mahal kita, Sinag, at mahal kita, Kahel. Mamahalin ko kayong dalawa. Ang mga salitang yon, na alam na ni Sinag ay kasinungalingan, ay tila nagbigay ng huling hampas sa kanya. Ang pagiging malapit ni Amihan kay Kahel, ang pagpapanggap nito, ang lahat. Ito na ang pinakamatinding sakit. Sa tabi ni Kahel, naroon ang isang tray na puno ng mga mamahaling pagkain. Isang malaking piraso ng cake ang nakalagay sa gitna. Ang disenyo nito ay parang kasal. Ngunit para kay Sinag, ang nakikita niya ay ang mga piraso ng kanyang sirang music box. Halika na, anak, sabi ni Kahel. Inakay siya papunta sa mesa. Umupo ka na rito sa tabi ko. Lumapit si Sinag sa mesa. Ngunit imbis na umupo, napatingin siya sa isang maliit na mesa sa sulok ng sala. Doon, nakalagay ang sirang piraso ng music box na tila napulot ni Amihan mula sa basurahan at ipinatong doon bilang isang pekeng alaala. Napakagatlabi si Sinag. Ang recorder ay nasa ilalim pa rin ng kanyang unan. Ang lahat ng ebidensya ay naroon pa rin, ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Ang kanyang ama ay nabubulag sa pag-ibig. Si Amihan ay isang master manipulator. At si Hiraya, ang kanyang tanging pag-asa, ay wala na. Naramdaman ni Sinag ang pagkalugi. Ang mundo ay tila biglang naging napakadilim. Walang pag-asa, walang makakatulong. Tanging siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. At siya ay isang bata lamang. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng kasiyahan, naramdaman ni Sinag na siya ay ganap na nag-iisa. Ang lahat ay nawala na. Ang kanyang ina, ang kanyang tiwala sa kanyang ama, ang kanyang kaibigan, ang kanyang pag-asa, lahat. Tumayo siya sa gitna ng sala. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Si Kahel ay lumapit sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sinag, anak, anong nangyayari? Tanong ni Kahel. Hinawakan ng kanyang balikat. Ngunit hindi makasagot si Sinag. Tumingin lang siya sa kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Ang lahat ng kanyang pinaglaban, ang lahat ng kanyang narinig, ang lahat ng kanyang naramdaman, lahat ay tila naglaho sa kawalan. Sa gabing iyon, hindi na siya naghahanap ng katarungan. Hindi na niya inisip ang paghihiganti. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay ang bigat ng pagkawala. Ang pamilyang minsan niyang pinangarap ay tuluyan ng naglaho. Ang umaga ng kasal ay bumangon na may dalang makapal na ulap ng kalungkutan para kay Sinag. Ang dating sigla ng Hacienda Montenegro ay napalitan ng isang pilit na kasiglahan, isang pagdiriwang na tila nakabalot sa isang manipis na tabing ng trahedya. Para sa kanya, hindi ito isang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi ang pagtatapos ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, suot ang isang itim na tuxedo na mas madilim pa sa kanyang nararamdaman. Ang recorder na naglalaman ng katotohanan na tila walang makarinig ay mahigpit niyang hawak sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay tila isang pisikal na paalala ng responsibilidad na kanyang pasan. Ang kanyang ama na mukhang masaya at puno ng pag-asa ay wala na sa kanyang katinuan. Ang babaeng dapat sana ay kanyang ina ay isang halimaw na nagkukubli at si Hiraya, ang kanyang huling pag-asa, ay wala na. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tumingala siya sa kisame, ang mga mata ay walang buhay. Walang silbi ang lahat ng narinig niya. Walang silbi ang kanyang pagpupunyagi.
Sino ang makikinig sa isang bata? Sino ang maniniwala sa kanya laban sa isang babaeng kasing ganda at kasing husay magsalita ng tulad ni Amihan? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Amihan, na nakasuot na ng kanyang wedding gown, ang pumasok. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit sa mga mata ni Sinag, isa lamang siyang demonyo na may magandang balat. "Sinag, nandyan ka lang pala," sabi ni Amihan. Ang tinig ay puno ng pekeng pag-aalala. "Halos mag-uumpisa na ang seremonya. Hindi ka pwedeng malate." Hindi sumagot si Sinag. Tumingin lang siya sa babaeng ito na halos sumira sa kanyang mundo. "Halika na," sabi ni Amihan. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Ang lamig ng kamay nito ay tumagos sa tela ng kanyang tuksido. "Kailangan mong maging bahagi ng espesyal na araw na ito para sa papa mo." Naglakad sila palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang ni Sinag ay mabigat. Ang bawat tawa ng mga bisita sa ibaba ay parang tunog ng kulog na nagpapatalim sa kanyang puso. Nang makarating sila sa simbahan, ang kagandahan nito ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang mga bulaklak, ang mga ilaw, ang mga tao, lahat ay bahagi ng isang malaking palabas. Nasa kanyang tabi si Amihan. Ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ama na nakatayo sa harap, naghihintay. Ang mukha ng kanyang ama ay puno ng pag-asa, isang pag-asang alam ni Sinag na malapit nang mawasak. Ang seremonya ay nagsimula. Ang mga salita ng pari ay lumulutang sa hangin, tila walang kahulugan. Nang marinig ni Sinag ang tanong, "Mayroon bang tumututol sa kasalang ito?" Isang pamilyar na damdamin ang bumalik sa kanya. Ang damdamin noong narinig niya ang recorder. Ang pagdududa, ang takot. Ngunit ngayon, may kasama ng determinasyon. Mayroon siyang dapat gawin. Kahit na walang maniwala. Kahit na siya lang ang makarinig ng katotohanan. Sa sandaling iyon, alam ni Sinag na kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maging ang tinig na hindi maririnig ng kanyang ama. Tumingin siya kay Amihan na nakangiti sa kanya ng isang pekeng ngiti. Tumingin siya sa kanyang ama na nakatingin din sa kanya, naghihintay ng kanyang tugon. At sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang bigat ng recorder. Hindi na siya natakot. Ang takot ay napalitan ng isang uri ng determinasyon na lumalabas lamang mula sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan, habang patuloy ang tanong ng pari, si Sinag ay humakbang palayo kay Amihan. Ang kamay nito ay bumitaw sa kanya, puno ng pagtataka at pagkabigla. "Sinag, anong ginagawa mo?" Mahinang tanong ni Amihan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Sinag. Tumingin siya sa isang lalaking naka-duty sa sound system ng simbahan, isang lalaki na tila medyo malungkot at pagod. Sa mga mata nito, nakita ni Sinag ang isang pahiwatig ng pagkaunawa, isang bakas ng pagiging tao. Lumapit si Sinag sa kanya. Ang recorder ay nakatago pa rin sa kanyang bulsa. "Pwede po ba? May ipaparinig lang ako sa papa ko," sabi ni Sinag. Ang boses ay maliit, ngunit puno ng sinseridad. "Mabilis lang po." Tinitigan siya ng sound technician. Nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ng bata at ang pagtataka ng mga tao sa paligid. Tumingin siya sa altar, kung saan nakatingin na rin sa kanya si Kahel at Amihan, parehong puno ng pagkabigla. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng technician. Tumingin siya kay Sinag. "Sige na, bata. Bilisan mo lang." Ang puso ni Sinag ay kumakabog na parang hindi na makakayanan. Tumingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa lahat ng mga bisita na nakatingin na sa kanya. Hinawakan niya ang recorder sa kanyang bulsa. Ito na ang pagkakataon. Ang huling pagkakataon. "Papa," sabi ni Sinag. Ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit malinaw. "May gusto lang po akong ipakita sa inyo at sa lahat ng nandito." Bago pa man makapag-react ang sinuman, mabilis na kinuha ni Sinag ang recorder.
Tumingin siya sa technician na tumango. Sa sandaling iyon, alam ni Sinag na hindi siya nag-iisa. Hindi man tulad ni Hiraya, ngunit may isang tao na tumulong sa kanya. At iyon ay sapat na. Pinindot niya ang play button. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay kasing lalim ng kawalan. Ang mga salita ng pari ay nawalan ng saysay, nalulunod sa bigat ng hindi inaasahang pagpigil ni Sinag. Ang lahat ng mga mata, mula sa mga kamag-anak, mga kaibigan, hanggang sa mga kasambahay na nakatayo sa likuran, ay nakatuon sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Hawak ang isang maliit na pilak na aparato. Si Amihan, na nakatayo sa tabi ni Kahel sa altar, ay namumutla. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng pagtataka. Pagkatapos ay ng pagkabahala, at sa wakas, ng isang pilit na galit. Ang kamay niyang nakahawak sa braso ni Kahel ay nanigas. Si Kahel naman, na kanina lamang ay puno ng kagalakan, ay naguguluhan. Nakita niya ang pagpigil ng kanyang anak, ang determinasyon sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Sinag, anong ginagawa mo? Bulong niya. Ang tinig ay may halong pagkabahala at inis. Ngunit hindi siya pinansin ni Sinag. Nakatingin lamang ito sa sound technician na bahagyang tumango. Saka, sa pindot ng maliit na batang kamay, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Hindi ang tinig ng pari, hindi ang tinig ng koro, kundi isang mahinang tinig na puno ng kasuklaman at paghihiganti. Ang unang marinig ay ang mismong boses ni Amihan, ang kanyang pabulong na usapan kagabi. Hindi pa, okay? Konting tiis na lang. Malapit na. Oo, sa akin na mapupunta ang lahat. Ang mga salita ay nagsimulang magdulot ng bulong-bulungan sa mga bisita. Si Kahel ay napakunot ang noo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amihan, na ngayon ay tila nabingi sa sariling boses na naririnig. Huwag kang mag-alala. Patuloy ng tinig mula sa recorder. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Konting arte lang sa harap ng matandang yon. Napahinto si Kahel. Matandang yon? Sino ang tinutukoy nito? Luluhod na agad sa paanan ko. Akala niya siguro pag-ibig ito. Nakakatawa. Ni hindi niya alam kung anong halimaw ang papakasalan niya. Ang boses ni Kahel ay nanigas. Tumingin siya kay Amihan na ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang batang yun, si Sinag. Nagpatuloy ang tinig. Ang pagkasuklam ay mas naging malinaw. Iyon ang pinakakainisan ko sa lahat. Laging nakatingin. Parang alam niya. Pero hayaan mo siya. Kapag kasal na kami, kapag opisyal na akong Mrs. Montenegro, sisiguraduhin kong malalaman ng paslit na yon kung saan siya lulugar. Baka mas maganda pang ipadala na lang siya sa isang malayong boarding school para hindi ko na makita ang pagmumukha niya. Ang mga bisita ay natahimik. Ang dating masayang bulong-bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita ni Kahel ang kanyang anak, si Sinag, na nakatayo lamang doon. Ang mga mata ay puno ng isang kalungkutan na hindi niya pa nakikita dati. Pagkatapos ay narinig nila ang isa pang tinig, isang lalaki na may halong pag-aalala. Sigurado ka ba dyan, Amihan? Baka magduda si Kahel. Sumagot ang tinig ni Amihan, puno ng kumpiyansa na nakakakilabot. Hayaan mo siya, bulag pa yon sa pag-ibig. At kapag ikinasal na kami, wala na siyang magagawa. Lahat ay magiging akin na. Ang pera, ang pangalan, ang mansyon, kahit ang bata. Kailangan lang nating masigurado na ang aksidente ni Lyra ay mananatiling aksidente sa mata ng lahat. Aksidente ni Lyra. Ang mga salitang yon ay parang kidlat na tumama kay Kahel. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mundo, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang sariling buhay. Lahat ay naging bahagi ng isang malaking kasinungalingan.
Naramdaman niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napatingin siya kay amihan na ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang nobya, ang kanyang pag-asa, ang babaeng minahal niya ay isang halimaw na may pinakamaitim na black. Ang mga mata ni amihan ay puno ng takot. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyang nawasak. Totoo ba yan, amihan? Halos hindi na makahinga na tanong ni Kahel. Ang tinig niya ay basag, puno ng pagkabigla at sakit. Lahat ba ng yan ay totoo? Nanginginig na tumingin si amihan sa paligid. Nakita niya ang galit sa mga mata ng mga dating bisita. Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mukha ni Kahel. At nakita niya si Sinag na nakatayo doon, tahimik ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng, "Sinabi ko na sa inyo." Hindi yan totoo. Biglang sigaw ni amihan. Ang tinig ay puno ng desperasyon. "Kasalanan to ni Hiraya. Gawa-gawa lang to." Ngunit walang naniwala. Ang recorder ay patuloy na naglalaro. Inuulit ang bawat kasinungalingan at plano ni amihan. "Sinungaling ka." Sigaw ni Kahel. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang sakit ay napalitan ng galit. "Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang pamilya ko." Sa gitna ng kaguluhan, naglakad si Sinag papalapit kay Kahel. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ng kanyang ama. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang mga mata na ngayon ay puno ng pagtangis at pagsisisi. "Papa," bulong ni Sinag. Naramdaman ni Kahel ang paghawak ng kanyang anak. Bumaba ang kanyang tingin sa bata. At sa mga mata ni Sinag, nakita niya ang katapatan, ang pagmamahal, at ang pagpapatawad na matagal na niyang hindi napansin. "Anak," sabi ni Kahel, ang kanyang tinig ay nabasag. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag at pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako." Sa tabi nila, si amihan ay naiwan na nakatayo. Ang kanyang kasal ay nauwi sa kahihiyan. Ang kanyang plano ay nabunyag. Ang kanyang paghihiganti ay nauwi sa kanyang sariling pagkawasak. Ang mga salita ng parusa mula sa recorder ay nakabibingi pa rin sa tainga ng lahat. Ngunit ang pinakamabigat na pasanin ay bumagsak sa balikat ni Kahel. Ang mga haligi ng kanyang pinaniniwalaan, ang pagmamahal niya, ang kanyang paghusga, ang kanyang kinabukasan, ay gumuho ng tuluyan. Nasa gitna siya ng kanyang pagkabigla at kahihiyan. Ang kanyang mga bisita ay nagbubulungan. Ang kanyang ina ay nakatingin sa kanya na may halo-halong awa at pagkadismaya. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang maliit na mukha ng kanyang anak na nakatingala sa kanya. Si Sinag, ang batang kanyang tinanggihan, ang batang kanyang pinaniniwalaan na nagbibigay ng problema, ang batang nag-iisang nagsabi ng katotohanan noong siya'y nabubulag. Naramdaman ni Kahel ang mahigpit na hawak ni Sinag sa kanyang kamay. Ang kamay na yon ay maliit at nanginginig, ngunit puno ng isang katapatan na tila nagmula pa sa kawalan. Ang mga mata ng bata ay puno ng sakit, ngunit sa likod ng sakit na yon ay meron ding bakas ng pagpapatawad. "Anak." Ang tanging salita na nabigkas ni Kahel, basag ang tinig. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nawasak na seremonya, sa harap ng lahat ng kanyang mga bisita, lumuhod si Kahel, hindi bilang isang ama na nag-uutos, kundi bilang isang taong nagsisisi. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Sinag at pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ang yakap na yon ay hindi yakap ng isang ama sa kanyang anak, kundi yakap ng isang taong humihingi ng tawad. Naramdaman ni Sinag ang pagbagsak ng mga luha ng kanyang ama sa kanyang balikat. Ang mga luha na yon ay hindi katulad ng mga luha ni amihan. Ito'y tunay, mabigat at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Sinag," bulong ni Kahel.
Ang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Patawarin mo ako, anak. Napakatanga ko. Napakabulag ko. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinaniwalaan. Sinira ko ang tiwala mo. Sinira ko ang lahat. Niyakap lamang ni Sinag ang kanyang ama pabalik. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging gusto niya ay ang mapansin siya ng kanyang ama, ang maramdaman ang kanyang pagmamahal. At ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, nakuha niya iyon, ngunit sa halagang hindi niya inakala. Nang bahagyang bumitaw si Kahel, tiningnan niya ang mga mata ng kanyang anak. Ikaw, ikaw lang ang nakakita ng totoo, anak. Sabi niya, ang mga mata ay puno ng hiya. Alam mo bang? Alam mo bang lahat ng yon ay totoo? Ang tungkol kay Amihan? Ang tungkol kay Lira? Tumango lamang si Sinag. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot at kalungkutan, ay nagpakita na ngayon ng isang uri ng katatagan. Habang sila'y magkayakap, isang tinig ang kanilang narinig. Mahal na Ginoong Kahel, Sinag. Napalingon sila. Nakatayo sa may pintuan ng simbahan si Hiraya. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay, kundi ng isang simpleng damit na mukhang isinuot niya para sa okasyong ito. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pag-aalala, ngunit ngayon ay mayroon na ring bakas ng pag-asa. Hiraya! Sigaw ni Kahel na nagulat at natuwa. Bumitaw siya sa yakap ni Sinag at tumayo. Nandito ka pa pala. Paano? Paano ka nakabalik? Lumapit si Hiraya, ang mga mata ay nakatuon kay Sinag. Nakabalik ako dahil alam kong hindi ko pwedeng iwanan kayo sa ganitong sitwasyon, Ginoong Kahel. Nang mapagdesisyonan kong umalis matapos ang paratang ni Ma'am Amihan. Napatigil si Hiraya tumingin kay Amihan na ngayon ay nakatayo pa rin sa gilid, tulala at hindi makapaniwala sa nangyayari. Alam kong kailangan kong hanapin ang tunay na katotohanan at ang tanging taong makakatulong sa akin noon ay ang batang ito. Tumingin si Hiraya kay Sinag. Nang makita kita kanina, Sinag, at nakita ko ang takot sa iyong mga mata. Alam kong meron kang itinatago. Nang makita ko ang maliit na laruang robot sa tapat ng pinto ni Ma'am Amihan at naalala ko ang mga sinabi mo tungkol sa recorder, alam kong kailangan kitang tulungan. Narinig mo ang lahat? Tanong ni Kahel, hindi makapaniwala. Tumango si Hiraya. Hindi ko narinig ang lahat, Ginoong Kahel, pero sapat na para malaman kong may mali. Nakita ko ang mga litrato na kinuha ko mula sa notebook ni Ma'am Amihan at nang makita ko si Sinag na may daladalang recorder kanina. Alam kong yun ang kanyang paraan para sabihin ang katotohanan. Naiyak si Kahel. Ang lahat ng ito ay masyadong mabigat. Ang pagkabigo niya bilang ama, ang pagiging biktima ng panloloko, at ang pagkawala ng isang tapat na kasambahay. Hiraya, sabi ni Kahel, ang tinig ay puno ng pasasalamat. Patawarin mo ako. Napakasama ng pagtrato ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano. Ngumiti si Hiraya, isang tunay at maalalahanin ng ngiti. Walang anuman, Ginoong Kahel. Ang mahalaga ngayon ay ang inyong mag-ama at ang katotohanan na nasabi na. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kahel ang bigat ng kanyang mga naging desisyon. Ang pagmamadali niyang punan ng kanyang kalungkutan ay nagtulak sa kanya na maging bulag. At sa kanyang pagkabulag, muntik na niyang mawala ang pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak, at ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatayo si Amihan. Ang dating anghel ay ngayon ay isang kahihiyan, nakatayo mag-isa sa gitna ng mga bisita na umiiwas sa kanya. Tila wala ng lakas si Kahel para magalit pa. Ang lahat ng emosyon ay napalitan ng isang malalim na pagod at panghihinayang. Amihan, sabi ni Kahel, ang tinig ay mahina, ngunit may bigat.
Tapos na ang lahat. Umalis ka na. Ngayon na. Hindi sumagot si amihan. Tanging isang mapait na ngiti ang iginawad niya bago siya tumalikod at naglakad palabas ng simbahan, dala ang kanyang mga napunit na litrato at ang kahihiyan ng kanyang kabiguan. Walang sino man ang sumunod sa kanya. Naiwan si Kahel at Sinag sa gitna ng simbahan, kasama si Hiraya. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang ilan ay may pagkaawa sa kanilang mga mata. Ang iba ay may pagtataka. Ang kasalang dapat sana ay nagbibigay ng bagong simula ay nauwi sa isang trahedya. Ngunit para kay Kahel, ito na ang simula. Ang simula ng pagbawi. Ang simula ng pagbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Ang simula ng pagtatayo muli ng pamilyang kanyang muntik ng masira. Hawak niya ang kamay ni Sinag at sa wakas, nakita niya ang totoong sinag sa mga mata ng kanyang anak. Ang sinag na nagligtas sa kanila sa kadiliman. Lumipas ang ilang buwan mula ng magulo at trahedyang paghinto ng kasal. Ang Hacienda Montenegro na dating puno ng sigla at ng masayang tawanan ay unti-unting nagbalik sa dating katahimikan nito. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng lungkot. Ito na ngayon ay isang katahimikan ng kapayapaan, ng paghilom at ng bagong pag-asa. Si amihan ay tuluyan nang nawala sa kanilang buhay, kasama ang lahat ng mga alaala ng kanyang pagpapanggap. Si Kahel, na nagmula sa kanyang malalim na pagkadismaya at pagsisisi, ay tuluyang nabago. Ang dating negosyanteng nabubuhay sa ilusyon, ngayon ay mas kilala na bilang isang mapagmahal na ama. Mas madalas na siyang makita sa hardin, hindi para magpaganda ng tanawin, kundi para makipaglaro kay Sinag. Ang mga dating malalamig niyang mata ay puno na ngayon ng init tuwing nakatingin sa kanyang anak. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda sa kusina, nakita ni Hiraya si Kahel at Sinag sa labas. Si Sinag ay masayang tumatakbo sa damuhan, hawak ang isang bagong robot na laruan. Habang si Kahel ay nakaupo sa isang bench, pinapanood ang kanyang anak na may ngiti sa mga labi. Ang dating sirang music box ni Sinag na maingat na inayos ni Hiraya ay nasa tabi ni Kahel at paminsan-minsan kinakalikot ito ni Sinag na ngayon ay hindi natakot na malungkot kapag ito'y tumutugtog. Lumabas si Hiraya, dala ang isang tray ng mga sariwang buko juice. Para sa inyo, mga Ginoo. Sabi niya, ang boses ay puno ng init. Ngumiti si Kahel at kinuha ang isang baso. Salamat Hiraya, ang sarap naman nito. Tumingin siya kay Sinag na tumakbo papalapit sa kanila. Anak, halika rito. Uminom muna tayo. Umupo si Sinag sa tabi ng kanyang ama. Ang kanyang maliit na mga kamay ay kinuha ang juice. Salamat Tita Hira, sabi nito. Isang ngiti na puno ng kabutihan. Napangiti si Hiraya. Ang tawag na Tita Hira mula kay Sinag ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang titulo. Ito ang simbolo ng pagtitiwala na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Alam niya na hindi madali ang lahat. Ang paghilom ay isang mahabang proseso. Ngunit ang nakikita niyang pagbabago kay Kahel at ang pagbabalik ng sigla sa mga mata ni Sinag ay sapat na para magbigay sa kanya ng pag-asa. Naisip ko lang, sabi ni Kahel habang nakatingin kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Naisip ko lang, kung maaari bang maging bahagi ka pa rin ng buhay namin, hindi lang bilang kasambahay. Alam mo na, bilang kaibigan, bilang pamilya. Natahimik si Hiraya. Naramdaman niya ang init ng mga salita ni Kahel. Nakita niya ang katapatan sa kanyang mga mata. Hindi ito ang pagmamahal na puno ng ilusyon na naramdaman niya noon mula kay Kahel, kundi isang pagmamahal na tunay na nakabatay sa pagkilala sa kanyang pagkatao, sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Ngumiti si Hiraya. Ang kanyang puso ay napuno ng kakaibang saya. Kahel, sabi niya, ang tinig ay malambot
ngunit may katatagan. Lagi naman po akong bahagi ng buhay ninyo. Sa puso ko, kayo na ang pamilya ko. Tumingin si Kahel sa kanya, pagkatapos ay kay Sinag. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Ang mga ito ay hindi na lamang mga salita, kundi isang realidad na kanilang bubuuin ng magkakasama. Sa paglubog ng araw, habang ang langit ay napuno ng kulay kahel at rosas, nakaupo sila roon, si Kahel, si Sinag, at si Hiraya. Nagbabahagi ng juice, nagbabahagi ng katahimikan, at nagbabahagi ng isang pangako ng isang hinaharap na hindi na itataboy ng mga multo ng nakaraan. Ang pag-ibig ay hindi laging dumadating sa anyo ng mga mamahaling alahas o mga magagarang kasalan. Minsan, ito ay dumadating sa anyo ng isang batang may hawak na recorder, isang tapat na kaibigan na hindi sumusuko, at isang puso na handang matuto at magmahal muli. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa pagtatago, kundi sa katotohanan. At ang katotohanan, kahit masakit, ang tanging pundasyon ng tunay na kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Kahel, Sinag at Hiraya. Mga minamahal naming taga-subaybay, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa bawat salita, bawat emosyon, at bawat aral na aming ibinahagi, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Ang paglalakbay na ito, mula sa pagbuo ng mga pangalan hanggang sa huling pangungusap, ay hindi lamang isang gawain, kundi isang paglalakbay ng puso para sa amin. Nais naming makalikha ng isang kwentong hindi lamang pumupukaw ng inyong damdamin, kundi nag-iiwan din ng bakas ng pag-asa at inspirasyon sa inyong mga puso. Sa bawat kwento, lagi naming inilalagay ang aming sarili, ang aming mga pangarap, at ang aming mga pinaniniwalaan. Ang kwentong ito, tungkol kay Kahel, Sinag, at Hiraya, ay nagbigay sa amin ng pagkakataong tuklasin ang lalim ng pagmamahal, ang hirap ng pagpapatawad, at ang walang hanggang kapangyarihan ng katotohanan at pag-asa. Nais naming ipaalala sa inyo na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, may laging liwanag na naghihintay. May laging bagong simula na nakalaan para sa mga may pusong bukas at matatag. Sana'y naramdaman ninyo ang bawat kilig, bawat pighati, at bawat tagumpay kasama ng mga tauhan. Ang inyong mga komento, pagbabahagi, at suporta ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Kaya naman, huwag kayong mahiyang ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito. Ano ang mga bahagi na tumatak sa inyong puso? Anong mga aral ang inyong natutunan? Ang inyong mga kwento rin ang magbibigay sa amin ng inspirasyon para sa mga susunod pa naming nilikha. Mula sa amin dito sa Kwentong Damdamin TV, maraming salamat muli sa inyong pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang mga kwento. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.